mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po ay Miyerkules, 14 ng buwan ng Agosto. Huling araw na sa buwan ng Hunyo. At teka muna, Agosto pa lang eh. Ayan. Welcome mo sa DILG sa DZRH Break Time. Ito ba yung lingkod, Deo Macalma. At syempre, maliban sa akin ay makasama natin sa programa ang Director ng Public Affairs and Communication Services ng Department of Interior and Local Government, si Attorney Salvacion Bakay. Magandang hapon sa iyo, Director. Ewan, naimbag nga malim, Apo. Naimbag nga malimit kanyayo, Apo Lakay, ken amin nga taga-subaybay ng DCRH at ng ating programang DILG sa DCRH Break Time. Sa ngalan po ng ating butihing Secretary Benhur Abalos Jr. at ni Yusek Odilon Pasaraba, magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig at nanonood on-air at online. Ang DILG po ay inyong makakasama live dito sa DCRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. Nakapag-pa-selfie ka ba kay Kaloy, Director? Ha? Ayan, nalagpasan. Nalagpasan ka niya. Nalagpasan. Ito nga, Tsaka hindi bumaba, Lakay Mayor. Hindi bumaba. bumaba. Ko nga rito, sabi niya, babalik na lang doon sa Star City. Ayan. Para makasakay naman sa Chubibo. Ha? At sa Ice World. Ayan. Isasama daw niya nanay niya para lumamig ang ulo. Congratulations sa ating mga Olympians. Ayan, sa ating mga gold at bronze medalist. Ayan, umalis na po sila dito sa harapan ng DZRH. Dito sa may Aliw Theater, dito lamang po sa Star City. Ayan. Nasa Rojas Boulevard na po sila, ha? Aabangan nyo dyan. Dyan sa may Rojas Boulevard. May magbibigay ng karagdagang report ating mga reporters na nandyan di sa field. At bilang bahagi ng mas pinalawak na paghatid ng balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television sa YouTube, sa aming website dzrhnews.com.ph at sa cable channels nationwide. Para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ahensya o suhestyon, tayo din po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At bago sa ating mga bisita at mga talakayan, tumungo muna tayo, Director, sa latest happenings at aksyon sa DILG. Tama po, Lakay Mayor, sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happening sa aming ahensya. At sa ating DILG Balita at Aksyon, homecoming parade ng mga Olympians, may magre-report ba, ha? Mamaya, ha? Pinangunahan ni DILG Secretary Benhur Abalos ang pagsasagawa ng bida. Andiyan ba si Noche Kakas? O sige, report nga natin muna si Noche, ha? Nasa na ba ang ano yung inihagis ni ni Kaloy? Candy ba yan? Ayan, kala ko pera eh. Alamin nga natin ang report mula kay Noche Kakas, nasa na ang ulo at buntot
ng welcome parade, Heroes Parade para sa ating mga Olympians. Noche Kakas, nasaan ka sa Ross Boulevard? Noche. Lakay, iyawan at sigawan na. Excited na ba kayo nakita si Carlos Yulo? Ito yung mga estudyante ng City University of Pasay na kung saan ay mula doon sa City Hall of Pasay, nilakad nila itong kahabaan ng Ross Boulevard. Pagdating dito sa may Quirino Avenue, dito na sila naghabang lakay dahil ilang ipa na lang ay makakarating na yung itong sasakyan ni Carlos Kaloy Yulo. At ito nga, yung pinakaunahan ay lumagpas na dito sa stoplight ng Quirino Avenue. At yung iba talagang sigawan na, talagang gustong-gusto na nila makita si Carlos Kaloy Yulo. Yun ang sitwasyon na lakay dito sa Ross Boulevard na kung saan ay dadaan yung Heroes Parade ng Olympians at ng si Carlos Kaloy Yulo. RS27 na si Kakas sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Bakit sa video ba't isinabero yata yung dalawang boksingera natin, ha? Ayan, ba't di man lang kumakaway si Nesty Petesio, ha? At saka si Ira Villegas, dapat suklian naman yung mga nagpakahirap na nainitan dyan, kaway man lang masaya na sila, ha? Ayan, parang si Kaloy lang ang masayang kumakaway sa ating mga kababayan. Baka masakit ang mga braso pa, Mayor Lakay. Ano kaya nainitan? Ayan, pagkatapos ng parada para mapaw yung init ng pawis ninyo, ha? Ayan. Welcome kayo dito sa Ice Wall, dito sa Star City. Ayan. At sa ating mga balita, pinangunahan nga ni DILG Secretary Benhur Abalos ang pagsasagawa ng Bida Ka sa Fire Square Roadshow 2024 na pinagsamang programa ng DILG na Buhay Ingatan, Drogay Ayawan, at ang programa ng Bureau of Fire Protection na Fire Square Roadshow. Dito hinimok ni Secretary Benhur Abalos ang mahigit 300,000, wow, dami ha, na mga local fire volunteers sa buong Pilipinas na maging bida ambassadors para sa health and safety sa kanilang mga komunidad. May kita 5,000 katao naman ang dumalo sa Bida Ka sa Fire Square Roadshow kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-123 or 123 anniversary ng serbisyong pulisya noong 8 ng Agosto nitong taon. Kasama ni Pangulong Marcos sina DILG Secretary Benhur Abalos Jr. at Police General Romel Marbil sa paggawad ng parangal sa iba't ibang tauhan at unit na nagpakita ng huwarang pagganap sa tungkulin. Ang paggunita ng anibersaryo ngayong taon ay nakasentro sa temang Sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka, na sumasalamin sa kanilang tagumpay sa patuloy na pagtitiyak sa kaligtasan at kagalingan ng mga Pilipino sa buong bansa. Samantala, matagumpay na naidaos ng DILG nitong Lunes ang isang pagpupulong sa Managing the Effects of La Nina, an Interagency Conference on Dams Operations and Flood Management. Ayan. Sana wala ng baha. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan upang palakasin ang kaalaman sa paghandaan ng mga sakuna tulad ng bagyo at mga baha. Sa pagpupulong ay binigyan din ni Secretary Benhur Abalos ang mga mahalagang papel ng pag-uugnayan at komunikasyon ng iba't ibang level ng gobyerno. Simula sa gobernador hanggang punong barangay
Barangay Tanod sa paglutas sa issue patungkol sa dam management at flood control sa bansa. Sa kabilang dako naman ay mahigit sa 15,000 kapulisan at firefighters ang benepisyaryo na sa ilalim ng Saludo Serbisyo Program ng Ayala Corporation. Ang Saludo Serbisyo Program ng Ayala Corporation ay layuning magbigay ng assistance gaya ng pinansyal, education, employment opportunities, mga benepisyo at special rates sa mga produkto ng Ayala Corporation para sa mga uniformed, non-uniformed at retired personnel ng pamahalaan. At yan ay ilan lamang sa balitang hatid ng DILG. At sa ating pagbabalik, Director Eva, ay makasama natin ang mga sangguniang kabataan upang alamin ang kanilang maehemplong programa para sa mga kabataan at sa kanilang mga komunidad. At yan po ay sa ating pagbabalik. Asa na Sister El yung yung float karosa ni Kaluya Yulo. Ayan. At yung mga atleta natin. At yan po ay sa ating pagbabalik dito po sa ating DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient, LGUs that successfully pass the seal shall receive the SGLG Incentive Fund to help finance their development projects in their locales. On and on, the SGLG inspires each and every LGU to take on the challenge of the ever-evolving landscape of public service. On and on, the SGLG inspires each and every LGU to be effective partners in this transformation journey towards inclusive and resilient prosperity. Ipagpatuloy natin ang tapat at mahusay na pamahalaang lokal para sa pagbabago at patuloy na pag-unlad. One nation, one vision, one seed. The seed of good local governance. Oras sa ganap alas 4:34, nasa na ang uluhan ng Heroes Parade ni na Kaluya Yulo? Nasa monumento na ba? Nasa Rojas Boulevard pa. Babalikan natin ang mga reports at congratulations muna kay Consilor Eranio Timbang. Abay, siya pala ay nanumpa kay Secretary Benhur Abalos sa Krame kanina, Director Eva, ha? Bilang acting mayor ng Bamban Tarlac. Matapos sibakin si Mayor Alice Guo at suspindihin ang kanyang Vice Mayor. At sa rule of succession, ayan, ang nanumpa po ay ang first Consilor na si Consilor Eranio Timbang bilang acting mayor ngayon ng Bamban. Siya lang pala ang inabsolto sa kaso dahil hindi pala siya pumirma, mahaibigan, ha, sa permit to operate ng Pogo Hub dyan po sa Bamban Tarlac. Ba? May paninindigan itong si Konsehal Eranio Timbang. Dapat siya nang gawin mayor. Tinimbang na tama. Ayan, tinimbang at tama, hindi kulang. Ayan. At nagbabalik po ang DILG sa DZRH sa break time sa pagdiriwang ng International Youth Day nitong Lunes. Aba, International Youth Day para sa Lunes. Ngayon ay makasama tayong dalawang sangguniang kabataan na nagpamalas ng husay at pagiging aktibo
sa pagbibigay ng serbisyo sa kanilang mga barangay, mga leader. Opo. Maliban sa Paliga, Lakay Mayor. So August 12 po yata itong International Youth Day, Lakay Mayor. Tapos na pala. Opo. Ang dalawang sangguniang kabataan na makakasama natin sa hapong ito ay mga napabilang sa National Finalist for Outstanding SK Projects ng 5th Philippine Sangguniang Kabataan Awards ng Positive Youth Development, katuwang ang Galing Pook at Impact Circle. Kaya naman, ating kilalanin pa ang kanilang mga outstanding SK projects. Atin pong makakapanayam sa hapong ito si SK Sangguniang Kabataan Federation President ng Lucena at SK Chairperson ng Barangay Mayaw Crossing, SK President Angelica Alcala. At mula sa Barangay New Visayas naman si SK Chairman Jericho Rifuela. Magandang hapon po sa inyo, SK Chairperson Angelica Alcala at SK Chairman Jericho Rifuela. Magandang hapon po. Okay, so ito umpisahan na natin kay SK Chair Angelica Alcala ng Barangay Mayaw Crossing, Lucena, Quezon. Ma'am, ang inyong sangguniang kabataan ng Barangay Mayaw Crossing ay kinilala bilang National Finalist for Outstanding SK Project sa 5th Philippine Sangguniang Kabataan Awards para sa inyong proyektong Trolley Kaalaman. Maaari niyo po bang ikwento sa amin ito kung ano itong programang ito, paano ito sinimulan ng Sangguniang Kabataang Barangay ng Barangay Mayaw Crossing, ma'am? Ngayon ko lang narinig Trolley Kaalaman. Oo nga po. Ma'am, please. Ma'am, magandang hapon po sa ating lahat. So, since kilala po ang crossing, ang aming barangay na may riles po, so naisip po ng SK Council kung ano po ang pwede at beneficial project ang pwede na mag-benefit ang ating mga katipunan ng kabataan sa Barangay Mayaw Crossing. So, yung Trolley Kaalaman po ay para po siyang mobile library. Pero, ang twist po natin dito is sa trolley po. So, yung trolley po kasi, yun po yung transportation ng ating mga kababayan po para makapasok po sa ibang purok sa aming barangay. So, yung Trolley Kaalaman po is, yung trolley is yung sasakyan, and then yung kaalaman po is yung knowledge, then yung lika po natin is yung advocacy po ng ating SK Council. Kung di ako nagkakamali, Chairperson Angelica, inspired ito nung sa Cavite yung nagkakarito na may mga library din, nagtuturo sa mga bata. Ganyan ba yan, Chairperson Angelica? Yes po, sir. So parang sa trolley naman po namin para abot po ng katipunan ng kabataan yung mga purok po na nasa halos nasa dulo po para abot po yung projects natin po. So itong Trolley Kaalaman hanggang inaabot yan? Hanggang Bicol ba yan? Hanggang release? Hanggang dulo-dulo ba ng release yan? Purok po ng 8 puroks po ang meron ang aming barangay. So yung 5 purok po na nasasakupan po nun is nadadaanan po ng riles. So, yun po. So, anong activities dyan, Chairperson Angelica? Ito ba nagbabasa lang sila ng libro o may parang teacher din na nagtuturo, parang nagle-lecture sa mga batang dinaraanan ng riles? Trolley Kaalaman. Yes po. Bali, meron po kaming free book lending services. And then, meron din po kaming free printing and yung encouraging the out-of-school youth consider enrolling in technical vocational courses. And yung regarding naman po sa ating mga bata ay tinuturuan po silang magbasa, nagpapabasa po, and then may mga binabasahan pong mga bata ng stories and coloring books and activities para po sa mga kids. So yung volunteers, meron po tayong mga youth leader volunteers na kasama po ng Sangguniang Kabataan. Galing. Para po tahan sila. So bukod po sa Trolley Kaalaman, medyo parang tongue twister, Trolley Kaalaman, ano pa po ang mga proyekto at programa ng SK sa mga kabataan ng Mayaw Crossing, Ma'am
Angelica? Nagkaroon po kami ng Mobile Legend Tournament, yung e-sports po natin. And then, meron po tayong application and examination po ng Lik-Aral Educational Assistance. And then, nagkaroon po tayo ng Lik-Caravan. Ang sakop po nun ay ang tree planting activity, leadership training, and then basic career orientation, and yung pinaka-important po is yung brainstorming of KK, na kung saan nagkaroon po tayo ng time para malaman po yung suggestions ng ating Katipunan ng Kabataan para po sa ating possible projects in the future. So, yun po. And then, celebration po ng International Day Against Drugs and Illicit Trafficking. And nung naman po July, during Nutrition Month, nagkaroon po tayo ng Likalusugan activity. And for our future plans and activities naman po, ay ang ating Sport Fest, Junior Fire Brigade, and ang ating pong wellness project. Ayun, maraming activities. Lakay Mayor. Gaganda. Ayan, congrats SK Chairman Angelica. So, sa ganitong activities nyo dyan sa may Lucena, ano naman ang mensahe niyo sa mga kapwa niyo sangguniang kabataan para makapaglingkod naman sa kanilang komunidad tulad sa inyong ginagawa sa Lucena, sa may crossing? Bilang isang leader po na binigyan ng mandato ng ating Katipunan ng Kabataan ng Mayong Crossing, tungkulin po namin na sila ay paglingkuran. Kaya hindi po namin sila bibiguin at ito po ang mga pagkakataon na ibigay po ang proyektong angkop para sa mga kabataan. Pangarap po ng kanilang Ate Liga at ng buong council na walang kabataang maiiwan. Kaya naman po, laking pasasalamat din po namin sa ating mga KK ng aming barangay dahil sila po ay nakikipagtulungan at nagvo-volunteer at kasama namin sa paghahatid ng ating programa, proyekto at aktibidad sa ating barangay. At sa amin pong nasimulan ay patuloy kaming dumadami na para po ba siyang naging parte ng aming routine ng buhay. So kami po ay sama-sama at tulong-tulungan sa paghahatid ng mga programa at proyekto sa aming mga kapwa kabataan. Kung kaya naman po ay kami po yung nagpapasalamat on behalf of the whole SK Council ng Barangay Mayao Crossing sa amin po mga KKs na voluntaryong naglilingkod at nakikisa sa mga gawaing pangkabataan. Ayan. Angelica, so, ikaw... Yes po. Angelica, ikaw ba'y tatay mo ba o lolo mo si dating Secretary Prospero Alcala? Lolo. Lolo mo si Secretary Alcala. May dugong public servant pala. Ayan. Okay. So matutuwa po si Sec Benhar na mapakinggan ang iyong kwento, ang tunay na paglilingkod ng ating kabataan. Ayan. At regards kay Secretary Lolo Alcala. Ha? Ayan. Maraming salamat, Angelica. At dumaka naman tayo sa Visayas, Mindanao ito, Director. Mindanao po. Mindanao. Okay. Take it away. So maraming salamat muli. Ngayon ay makakasama naman natin ang SK Chair ng Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte, SK Chairperson Jericho Refuela. Sir, sa mahigit 500 na entries na sumali sa 5th Philippine Sangguniang Kabataan Awards, isa ang SK New Visayas sa 20 proyekto na napabilang sa National Finalist for Outstanding SK Project para sa inyong Project Eco Inc. Maari mo po bang ikwento sa amin kung ano itong Project Eco Inc. at paano ito sinimulan ng Sangguniang Kabataan ng Barangay New Visayas, Sir? Unang-una po magandang hapon po sa ating lahat, lalo na po sa mga nakikinig ngayon at nanonood. So, ang Project Eco Inc. po ay inilunsad ng Sangguniang Kabataan ng Barangay New Visayas, Panabo City. Dahil po nalaman ng aming council na marami po mga estudyante ang wala pong access sa pag-print at doon namin inilunsad itong Project Eco Inc. So,
aside sa nalaman namin nga ito yung mga kakulangan po sa aming barangay, ang mga student din po sa Davao del Norte State College, background students po, ay pumunta po sa amin at nag-propose ng ganitong project. At yung project din po na pinopose nila ay patungkol rin po sa aming naisipan. At sa kanila is may katuwang po na para po makapag-avail kayo ng sa free printing services po ay dapat po meron po kayong mga plastic bottles. Kasi po sa aming barangay, isa po ang mga problema po is ang pagbaha. So naisipan namin nga i-incorporate po ang pagbibigay ng plastic bottles in exchange po para maka-avail po ng free printing services po. Wow, galing ha. Magaling mo niyo, Chairman Jericho Rosales Dong. Ayan. Rifela pala. Ayan. Jericho, ayan, Dong. Ayan. Ano naman ang Chairman, ang magandang naidulot ng paggamit ng Santa Rosa LG ng wikang Pilipino sa inyong serbisyong publiko diyan sa Mindanao. Barangay Visayas pero Mindanao ito, Davao del Norte. Ayan. Take it away, Dong. Chairman. Chairman Jericho, ayan. Patungkol sa dun sa ninyo, dun sa programa ninyo. Pwede ulit po ng tanong? Ayan. Lakay Mayor, yun yatang tungkol sa paggawa ng yung programa ninyong Eco Inc. Ayan. Papalit ng plastic bottle para sila ay makapag-print. Anong naidulot nito magandang naidulot nito sa inyong barangay o komunidad? Unang-una po, isa pa po sa mga kabataan na nakakaranas ng pagbaha dahil po sa bahay po namin talagang bumabaha kahit kaunti lang po yung ulan at naisipan ko na ganito po yung project para po maibsan po ang pagbaha sa aming barangay. At ito ring project na ito is kaugnay po ng campaign ng aming barangay which is yung solid waste management po. So, inilunsad po namin ito in partnership po ng Sangguniang Barangay ng Barangay New Visayas headed by Honorable Mark Edward Peñas. Yang green na na nakikita natin sa picture, disenyo po ba ng SK yan or galing sa barangay? Disenyo po ng SK po. So, a customized bottle bin po yung ginawa namin para po maengganyo rin po yung mga youth na mag-deposit ng plastic bottles po. Okay. So, dyan po nila kinuha. Ayun. So, bukod sa Project Eco Inc., Chairperson Jericho, Rosales ulit ba siya? Rifela pala. Ano pa po yung mga proyekto at programa ng SK sa mga kabataan ng inyong barangay New Visayas sa Mindanao? Kasi Visayas, Mindanao. Ay, nalito ko kanina, Barangay New Visayas. Pero ito ay Panabo City, Davao del Norte. Ayan, So, ayun. Chairperson Jericho, please. So aside po sa Project Eco Inc., so may mga project din po kami. Isa po doon is educational cash assistance po sa mga kabataan. So binibigyan po namin sila ng pera para po sa kanilang pag-aaral po, para po makasustain din po sila sa kanilang pag-aaral. At sa ngayong August po is yung Linggo ng Kabataan. So may mga programa rin po kami which is yung digital skills training po for virtual assistants na alam naman po natin na marami pong trabaho ngayon virtually at ang programa po ito ay naglalayon na mabigyan ng skills ang mga kabataan po para po mapasama rin po sila sa mga ganito pong trabaho at talaga naman makatutulong po ito sa kanila. Jericho, ikaw ba mula din sa pamilya ng mga mga public servants, mga politicians? Naku, hindi po talaga. Hindi talaga. Ayan. Wala pa kaming dugo sa post. Ayan, so hindi ka bimpo. Ayan. Neophyte ito, Lakay Mayor. Ayan, hindi batang iniluklok na magulang sa politika. Ayan. Anyway, Jericho, maraming salamat at pagpatuloy nyo ang inyong ginagawa sa Barangay New Visayas sa Panabo City, Davao del Norte. Mabuhay ka, Dong!
Congratulations. Maayong hapon. salamat. Ayan. Barangay tuloy. SK Chairman. Jericho Rifela ng Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. At maraming salamat din kanina kay SK Chairman Angelica Alcala ng Lucena City. At sa ating pagbabalik, Direktor, ay ating sasagutin na ilang katanungan na ating mga kababayan sa DILG. Matapos lamang ang ilang mga paalala. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Pursuant to EO number 139 dated August 18, 2021, amending EO number 115 dated August 5, 2002, the beneficiaries of barangay officials who died during their term of office can receive death and burial assistance nationwide. The beneficiaries of the Punong Barangay can receive 20,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses, while the beneficiaries of the Sangguniang Barangay members, Sangguniang Kabataan Chairman, Indigenous People Mandatory Representatives, Barangay Secretaries, and the Barangay Treasurers can receive 10,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses. In availing the barangay officials' death and burial assistance, the following are the documentary requirements. The total processing time of barangay officials' death and burial assistance is 46 working days, including the 20 working days for the DBM to release the fund. Since the implementation of the BODPA program in 2002, the DILG has provided a total amount of 686,386,000 death and burial assistance to the beneficiaries of the DBOs. Currently, the continuous enhancement of the BODPA information system is one of the priorities of the department as the processing of death and burial assistance is being done online. This effort underscores the department's commitment and support to the marching order of our president to facilitate the full digitalization of processes in the bureaucracy and collectively strive towards a matatag na bagong Pilipinas. Balita, aksyon at serbisyo publiko. Mga sumbong at suwisyon mapapanood at mapapakinggan sa DILG sa DCRH Break Time tuwing Miyerkules alas 4 ng hapon kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DCRH Break Time. Alamin nga muna natin na Director Eva kung nasa na ang Heroes Parade. Abay, nandyan na rin sila sa may Teodoro M. Calaw Masonic Lodge sa 136 Street. Nasa Calaw na sila sa may harapan ng Luneta. Aba, andun na sila kay Kuyang RJ. Ayan, sino magre-report? Edniel Parosa. Ayan, kumusta dyan sa may TM Calaw malapit sa Luneta? Edniel. Lakay, andito na tayo ngayon, o nandito na ngayon sa ating likuran, yung pinaka-float na kinalalagyan ni Kaloy Yulo at ng iba pa natin mga atleta galing lamang sa Paris Olympics. Panoorin mo Lakay, kinalampas lang dito sa likuran. Yan, nakasakay ngayon yung ating bagong jersey. Daming sumasama sa parade. Correct Lakay. Yung mga bulto ng tao na yan, halos kinain na itong buong kalsada. Galing pa sila doon sa bahagi ng Ross Boulevard mula sa Aliu Theater. Ang sistema kapag umuusad itong float ay sumusunod din sila Lakay. Kaya ganito karami ganito karami yung tao ngayon. Ngayon. Oo. Lakay Kaloy Yulo at may confetti pa. Peter Ansel Lakay ino-autographan siya tapos binababa doon sa mga tao, sa mga tagahanga dito sa lungsod ng Maynila. Yung ilan Lakay, may mga binabato sa kanila eh. Pero hindi ko lang alam kung allowed yun o pinapayagan dahil siyempre mahigpit dito sa event na ito. Pero hindi naman suplado yung ating mga athletes. Yung iba kung masasalo nila, kinukuha nila tapos pinipirmahan. Binibigyan ng autograph. Oo. Parang naihos na sa dinasarenos yan Oo, parang gano'n. Kulang na lang yung iba to eh. Pero dito sa Luneta Lakay, sa event na ito, sa bahaging ito, may set up na sarili yung Presidential Communications o yung Palasyo ng Malacanang. May speakers ito at may sariling sound system. Isa ito doon sa mga main points ng parada. Napakaingay dito, Lakay Deo. At yung lugar kung saan bago sila kumanan papunod sa Burgos, kapag naman yung staff ng pamantasan ng lungsod ng Maynila
maging yung ilan pang mga taga-Intramuros area na kanina pa nakaabang at hindi alintana yung init ng panahon. Karapos lang sa atin itong pinakakatawan ng convoy at mabilis na kaya, mabilis in fairness yung takbo. Yung nasabing parada at tama nga yung sinasabi ng LMDA, stop and go traffic lamang ipatutupad at hindi inaasahan na tatagal ng 5 minuto. Itong pinaka-float doon ng mga atleta kung saan lugar man sila dadatnan. So, ang tabayaran natin, itong pagde-develop o yung nagpapatuloy na parada, sinasabi ng MMDA, hindi lalampos ng alas 5, pero dahil late nag-start, tignan natin kung anong oras sila makararating sa Rizal Memorial Stadium. Binuksan na ulit itong bahagi ito ng Ross Boulevard. Makikita mo, dumada na ulit si mga sasakyan at nakaharang na tayo sa bahagi ito ng lungsod ng Maynila. Balik sa'yo, Lakay. Sige, umalis ka na dyan, baka damputin ka dyan. Medyo kumaway-kaway na kanina. Kay Mayor, napansin mo ba sa yung mga boxers natin? Maraming salamat, Edniel. Dumako tayo kay Edwin Duque, Director. Andun na sa may Finance Road. Finance Road. Edwin, natin sila doon. Kumusta dyan sa lugar mo? Marami ba nag-aabang dyan? Edwin Duque. Punong-puno na itong kaban ng Finance Road ng mga kawani ng City Hall ng Manila City Hall na alas 4 pa lang ay naglabasan na sa kanilang trabaho para abangan itong ating mga hero sa athlete dito sa may kaban ng Finance Road. Doon pa lang sa may kanto ng Palacio Street at pagkanan mo ng Padre Burgos ay punong-puno na ng mga kababayan natin na kanina pa sabik na makita personal yung kanilang napapanood sa TV na kamakailan lang ay pumukok sa balita yung two times medal gold. Two-time gold medalist. Kaloy Yolo, no? At itong guardiado, itong kaban ng Finance Road at napakaraming MPD rito at binabawalan ng lumabas sa guhit itong ating mga kababayan, lalo yung mga kawani na sitol. Pero may makikita silang mga haggard na bumubungad sa kanto ng Padre Burgos at Pinad ay naglalabasan, kaya dinamihan pa yung pera ng PNP rito dahil dito dadaan ang parade tapos ay kakana naman sa may Rizal Top Avenue bago kumanan papunta ng kung saan yung pinakadulo ng destination. Sa ngayon ay lahat ay abang na. Halos lalabas na ng kalsada pero may agap yung ating mga kapulisan at sila'y ipinakalat dito para pigilan. Baka mamaya may mga masagasaan dito sa pagdaan na ni Kaloy Yulo, ang ating hero sa athlete. Ito, nakikita ko na yung haggard na parating sa panguno ng MMDA pero hindi pa natin natatanaw kung sino nasa likod dahil ito nagwawangwang na. At makikita natin itong dulo ng kaban ng Pinas, naglalabasan yung mga tao. Pero hindi pa natin nakikita si Kaloy Yulo. Mamaya, Mayor, at mukhang yung piyersa ng rescue team ng Manila City Hall ay dito sa kaban ng Finance Road at yung isang bus na punong-puno ng rescue team ay dito rin para magbigay ng paunang lunas kung sakaling magkatulakan o anumang incident ay nakaredy ang Manila. So yan, mula pa rin sa Finance Road, Lakay, Edwin Duque kinagulap sa Disaritsura sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque, at para po sa mga gustong mag-abang, ayan, dadaan po sa Taft Avenue yan mula sa Luneta, sa TM Calaw. Kakanan dyan sa may Taft Avenue patungo ng direksyon ng Pasay. Ayan. Direksyon ng Taft, dadaan pa ng tatawid pa ng Quirino Avenue. Dadaan pa ng Lasallian. Abay, aabot pa ito ng Buendia. And then, kakanan sa Buendia and then kakaliwa sa FB Harrison hanggang doon sa may Rizal Memorial Coliseum Attorney. Ayan. At meron kayong paalala sa DILG tungkol sa mga fake news, Director. Opo, Lakay Mayor. Kasi nga po ay lumalaganap po ito sa social media pages or text messages din. Kaya pinapaalalahanan po ng DILG ang publiko tungkol sa kumakalat na text message na nagsasabing ang Department of the Interior and Local Government o DILG at ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay mamamahagi daw ng tulong pinansyal na may halagang 5,000 hanggang sa 8,000 sa bawat residente
ng barangay. Ekis po. Ang DILG ay walang kaugnayan sa nasabing programa at walang kahalintulad na programa sa kasalukuyan. Paalala po sa lahat na maging maingat at mapanuri sa impormasyong nakikita at huwag basta-bastang maniniwala. Ayan. Meron yatang programang ganito, Director, ang DSWD. Opo, Ayan. sila po. Ay, yung na-discuss ni ASEC nung nakaraan, Mayor. Ayan. At meron po yung announcement naman na Director. Ayan po, opo, Lakay Mayor. At para naman po sa ating mga lokal na pamahalaan na masugid na follower ni Lakay Mayor dito sa programang ito, ay kayo po ay inaanyayahan ng DILG na dumalo sa Local Government Summit na may temang LGUs sa Bagong Pilipinas, Smart, Resilient, Driven, na gaganapin sa PICC ngayong 22 to 23 na sa next week na po ito. Sa aktibidad ay magsasama-sama ang mga lokal na pamahalaan upang magbahagi ng mga kaalaman sa mabuting pamamahala at paghahatid ng mabilis na serbisyo. Layunin din ng LG Summit na palakasin ang ugnayan ng pambansa at lokal na pamahalaan na magkatuwang sa pambansang kaunlaran. So lahat po ang LGUs, mag-register po kayo. Pinadala na po sa inyo ang inyong mga registration links. Ayon po, Sir Mayor. Sa PICC po yan, Director Eva Bakay, ma'am. Ayan. At bago ito magpaalam, batiin mo natin ng happy birthday si DOJ Undersecretary Jessie Andres. Binabati ni Secbo yung Remulla, ha? At si dating Vice President Noli Di Castro. Happy birthday din kay Chief Claro Arellano. Chief, ha? Binabati ka ni Secretary Bebot Bello, ha? Ayan, si Tisoy at maging si Mr. Cesar Lee ng Toyota Alabang. Happy birthday din kay Clarence Casibang mula kay Tito Rene. At happy birthday pa kay Mr. Greg Perez ng Ayala Alabang. Kay Kuyang Jack Cabrera, Cindy Legaspi at Ana Cortez. At yan po mga kaibigan, maraming salamat sa pagtutok sa ating programa. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at sa lahat po ng ating mga DILG officers sa buong Pilipinas na patuloy na tumutugon at tinutulungan tayo sa paghikayat na abangan po at pakinggan ang programa nating ito. Ako po muli sa ngalan po ni Secretary Benhur Abalos at ni Yusek Odi Pasaraba, Eva Bakay, DILG PAX. Magandang hapon! Ako naman po, Mayor ng Star City, Deo Macalma. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.